maging substitute. Hindi prostitute, ha? Kaya naman po originally ang gimprihan ni ang magiging speaker ang pastor diyan, no, ni Pastor Bergien. It so happened nga hindi kita gauyan sa tanan nga circumstansya. So, pero sa ko na naman ni Pastor Bergien, wala ka sa lang Diyos. Ang Diyos niya kamalog na mukha mo sa manungwali nga kami ni Pastor Eli ang ginahatag sa Diyos na magwali. Okay? So, decided na maganugay, may maalaliwas na. Maaga sa mga parehas ko ng mga pastors and Pastor Bergien, salamat din imadamo, no, sa pagsalig kag magigamahin sa inyo Thanksgiving and Revival. Alright, hindi ka maganugay, magkatindog na palihog kag magabasa sa nato mga Biblia in the book of Galatians. The last chapter of the book of Galatians. Congratulations, no? CBBC Anilaw. We are rejoicing with you sa blessing, no? Na guwapo ninyo building. Nagtako na. Manglarano na kamuli. Actually, palusan na sa Diyos ang inyo diri ang mga pangahulay. Ang mga pagpanghikay sa inyo, pinapalusan na sa Diyos. Muna ganing pamilin ng taya, kung lang sa Ginoo, kaya ang mga tao na nagahikay sa aton, pakahuian na sila sa Diyos. Sa Diyos, na hindi nga buluhaton, hindi niya aton niya sa Ginoo. Okay? Katinanglanon lang sa mga disiplino, mga miyembro, okay, at mga alagad sa Diyos para ma-materialize ang ginaman sa Diyos ng pagpakamayo. Okay? So, Galatians chapter 6, paliyo. Salamat, no, sa presensya sa mga alagad sa Diyos. Duha man ni. Inspiration sila o intimidation. Okay. But both are blessings. Amen? Blessing na. Binsa, may gamay na intimidation. Pero namin na more on inspiration. Dahil dapo alagad sa Diyos. Dapo maka-intindi sa manugwali. Pero kung kayo sa ako man ang hindi-intindi. Alright, verse 1 to 7. Pasakot na lang. Verses 1 to 7 para kita natin ng context. O walang pupunta na lang sa verse 10, hindi naman dinalo. Mukhang may baboy man ito nga nakaprepara. Galatians chapter 6 verses 1 to 10. Are you there now? Ready, go. Brethren, if a man be overtaken in a fault, he is our spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bearing one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something, when it is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we are therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Loving Lord Heavenly Father, we praise you and we thank you for this great privilege we have. Para Ginoo mapasalamatan ka sa tanan na kaayo mo sa kabuhi sa imo mga alagad, and especially specific
specifically Ginoo sa imo alagad rin Pastor Mervin o Dem Ramelas ng kabataan ug sa mga miyembro that through thick and thin, through the ups and downs of the ministry, they remain faithful, Ginoo amay. And now we are seeking your reward sa ilang Ginoo amay ng mga katutong sa pagpabilin sa imong buluhaton. I am praying that you will be the one to take good care of the preaching. Fill me with your power, fill me with your knowledge, and give us the understanding from above. Ginoong Diyos na maintindihan sa tagsa-tagsa ang imong mga pulong. And Lord, lambuta, hindi lang panguna-una sa tagsa-tagsa, kundi sa taging pusoon, Ginoo amay, so that there will be corresponding reaction that is positive sa atong Ginoo na mga pagkabuhi. I-bless mo pala yung kubos mong alagad, patawaran kami kung hindi kami pagkulang. Use me, O Lord, to be a channel of your blessing. Just control my mouth to only speak the words that you want me to speak, and those words that are not needed to be spoken, Ginoong Diyos, hindi na mahambal. Imo nga lang imayaon sa among tunga, sa ngalan ni Jesus Christ, ng Diyos at manluluwas. Amen. Amen. Pati kayo, balik sa pagpumpok, no? Madamong salamat. Now, pinamangkot ko si Pastor Mervin anong ang tema, no? So, silin niya, pinag-isip. Okay, pinag-isip. So, silin nga agad, ang akong part is more on, kay may mga first time kita, more on sa evangelistic. Amen. But, may gamay-gamay lang ka isatol para of course, no? Ang mga luwas na, may arak man sila. But anyways, bisan pa sa isang kaluwasan, is always a blessing sa aton ng mga naluwas na. Now, ang pinaka-key verse is ang verse number 7. Sa sining kalibutan, diara ko isa ka amigo nga medyo may pagkabugoy siya. Gipa-eskwela siya sa city. Nagsanguna sa college. Sanguna, ang university, ang college, ginapadala ina sa ginikanan, gina-mail sa ginikanan ang grado sang ilamata. Karon pagkatapos ang first semester, ginpadala sa iyang ginikanan ang iyang grade. So kay hindi man knowledgeable ang iyang parent, no, sa grading system sa college, ginpamangkot siya. Sila niya, Noy, ano ini man, may 3, may 5, okay? May 2.5, okay? So sila isang iyang bata, sila nga kay, kung mataas, taas na. Bago namin kanipay sa niya na tatay kinpang sugit-sugit niya sa mga kumpare niya. Okay? Nga ang grade sa niya bata, tagas. Kaya may mga 5, may 3. Karoon niya ka sa kumpare, nga nakabalo pala, nanungoy sa niya. Ginsugiran siya. Kaya pre, na kung taas galing sa college, buot silingon, nubuti na ang equivalent grade. Inang 5 na, failure ina. Grabe yung pagugal niya, may bilagin ng 5 sa niya na bata. Di ba na sa niya, taas-taas. Balo ka mo, pagkabalo sa tatay, akit-akit ang tatay niya, gintunto niya. Pag-abot sa bata, dirahon niya, gintunto ako. That is deception. Okay? Pag
patalang na. Alright? And we know the author of deception. Yes, sir. It's the devil. Amen? Kapalo kita ng utok sa pagpatala ang yawa. No? In Revelation chapter 20, verse number 10, hinahambal na, He's the deceiver of the nations. Pag-abot sa John chapter 8, verse number 44, ano siya? Liar. Okay? Sa unang taon na doon, ang pagpatalang, arigin man kaabi sa panahon ng nating pagpatalang. Ha? Arigin sa panahon nga, ginpatalang ang tao, ginpapati ang tao, pag sinigaling ang patalang, ginpapati ang tao sa sala. Ang buong silingon mga kauturan, sang kinagagabinan ni Steve, no? Gina-emphasize pa rin nga ang Diyos na to is the God of truth. Ang Diyos to sa Diyos, hindi deception, kundi truthfulness. So pag sila niya, bilang isip, ang pinaka-concern diri sa Diyos, ang kabaturan, ang tama, ang insakto. Kapag context diri, simbahan ni sa Galacia. Amen? Ang inahambalan na diri, timbro sa simbahan sa Galacia. Na-applicable man sa simbahan sa Anilaw. Ayun din eh? Applicable man sa simbahan sa Ahoy. Applicable man sa simbahan sa La Paz. Sa San Miguel, isa mga trahon mo ka mo to. Okay? Now, remember this. Ang gusto ipabalo sa sininga passage is that ang atong Diyos is the God of truth. Yes, sir. And He wants the truth, not deception. Amen? May maraming patalang pa na ang tao naghaling sa amo. Tala? That is deception. Ginpatalang ang tao na sa pagpati sa sala. Kaya basta deception dali, majority of that sala. No? Hindi sakto, basta pagpatalang. Okay? It may be sometimes na may arang pagpatalang na ang motibo, insakto. Pero sa term pala na naan yung pagpatalang, sala na. Sabi ng pastor, sa panahon ni Rahab, di ba si Rahab nagputi? Ginpatalang niya ang mga soldado para hindi mapatay ang spies sa Israel. Hello? Hindi tama na ginpatalang niya. Insaktong motibo niya. Sala lang ang pamahagi niya. O na. Pero ang punto natin is that ang gina-emphasize ko rin mga kauturan is God is the God of truth. He is the truth Himself. The whole essence of God, kung ano ang Diyos, gatudlo na ang Diyos matuod. Wala sa kabutigan sa Diyos, wala sa sala sa Diyos. Kasi ina-emphasize rin sa simbahan sa Katolik, sa Galatia, may kakulangan kay tao sila. Ayun eh. Pero gintunloan sila kung anong kamaturan. Gintunloan sila kung anong tama. Na kung may arat na kasala sa simbahan, natuntuhan sa demonyo, buligan siya na magbalik. Basta willing siya na magbalik. Willing siya na makabangon. Kung rebelde niya, ay talaga may nahimo. Na? Ang point there is that ang insakto is that magpinaligay na ang libro sa sulod sa simbahan. Magpinaligay ang libro sa simbahan, very one another's burden. You see? Now, ang isang emphasize is that mag-establish sa maayong relasyon between members. That's the truth. Wala tayong makita sa Biblia na nagkamal ang Biblia. Nagkamal ang mga libro na pinaway mo. Are you with me? The truth is, ang gusto sa Diyos, magpasag ang insa
the relasyon sa Israel. Ang mga differences ta. Hindi parehas ang buhok ta. Ang iba labol buhok, ang iba nipis buhok, ang iba walang buhok. Ang iba kulong buhok, ang iba taglong buhok. Ang iba walang buhok. Why na problema walang buhok, no? You see? Pero ang point na doon, lain-lain ang haita, lain-lain ang birth na doon, but it's not reasons. These are not reasons na kita magbinulagan. Napaiilan ng buhok yan. Hindi niya mag-affecto sa relasyon ka. Na mag-utod ka sa Diyos, isa lang ang kamay ka sa langit, isa na lang one may palian ka langit, may isa na kasimbahan, may isa na ka-Biblia, may isa ka pastor. Sa verse number 6, suportahin yung pastor nyo. Ginagamit niya sa mga nagawalin ng sagbao. Pagkatapos, mangayo sila. Pinala na may galang brand na covering. Naupod ko itong gawalin, hindi isang kilometro. Lagpot na sa mangayo. Kaya muli ginagamit nila, why sila kayo sindi? Yang kamatuuran sindi, konteksto niya sa simbahan. Sa simbahan niya. Mag-impro niya, abong magbulit, magsuporta, maghatag, para ang inyong pastor. Ang nagtutulyo sa inyo, sino na? Pastor nyo. Kaya trabaho niya magtulog, trabaho niya magwalin, ang inyong trabaho, makabuyuan siya, suportahan siya. That's the truth, amen? Wait a minute, sa Bible, nilalaman ang Bible na pabukatin yung pastor nyo. Awayan yung pastor nyo. Ako ng deception. Ang deception, lagi lang ninyo, ang pastor nyo, sunuhan lang. Sunuguan lang. Like sa istorya sa isang pamigong ng pastor, yung may ikasal siya, sa isang kasimbahan sa Baptist in hell, pag-abot siya dito, naabtay na itong babae, anak ko, mga manihawa. Sino niya ba? Dedikasyon si Mrs. Also, huwo pastor. Si Lydia, nagtanto lang ko na kayo mag-check ko sa video, kaya siya makasal mo. Okay? Si Lydia, ma'am daw dapat ko, pwede na kani makasiligan. Si Lydia yun sa tako, mababayan niya, Manoy! Kuha ka na ni Manoy, ang silhit Manoy. May edad-edad na tao, gadukoy-dukoy man to, kuha sa ila stockroom. Kuha sa silhit, manilhit. Ito medyo mainit. No? May ano mo to, may stand fan na mo to. Ya Manoy! Kuha ka rin Manoy, ang stand fan Manoy, sa stockroom. Dukoy-dukoy man to, may edad-edad. Sino sa pastor, ma'am? Dumagin lang ako, di iway mo makita kay pastor. Hindi si pastor niya, Nya Manoy! Dali Manoy! Wala na sa Bible. Nakabuhon ng pastor. Deception lang. The truth here is that build a good relationship as brothers and sisters. Yes.
amo na isa kamo alaga sa Ginoo kaluluoy. May mga simbahan naluoy ta sa ilang sitwasyon kaya aman. They are functioning not according to the truth. But sa administration, that is a deception of the devil. Pag hindi ka maturan, ay pambihira. Ang simbahan, papektuhan din. That's for the better. Amen? Hindi ka tayo. That's why, pag salita binagdisin, ang pinakagusto sa Diyos na ipakilala na siya ang Diyos na kamaturan. Na I have the way, the truth, and the life. Sa Jesus Christ. Pag sila binagdisin, what he was concerned was the truth. The truth. Ang kamaturan inside the church. Kung ang Diyos matuon, kamaturan, dahil dapat ang kamaturan ang mag-dominate sa sunod sa simbahan. Amen. Alright? Number 2, makita natin ito pag sabihin natin, God is not mocked. Ano na? Pag sabihin binagdisin, it's the truth. Pag sabihin God is not mocked. Kung sabihin ang Diyos hindi labutaw, ang Diyos hindi lango-lango. Hello? Ang Diyos hindi ganain sumong lain was. Nagkatuhon ka sana daw lango-lango. Ano ba nang biburi ya sunod si pahanapin ka daw lango-lango? Masunod ka sunod. Kasunod hindi naman. Magaling sumong. Kasunod hindi naman. Kapati-pati lang nagsagwa na, mamartahan lang ng muda. Kapati-pati sa pamilya niya na, mamartahan lang ng muda. Ay nalipat pa siya sa kamaturan. Ang kamaturan na tinulo sa aton, hindi yaw-yaw ang Diyos. Hindi na lang mula ako, kamaturan na. Ano na rin, pag silingan ko niya, God is not mocked, it speaks about the trustworthiness of God. Amen. He is the truth. He is trustworthy. Ha? Hindi siya yaw-yaw. Makasalit ka saya. Makasalit ka saya. Nakita ninyo na prove na to? Kita na nakabalo sa kamaturan. Kaya kita mga kauturan, nag-i-apply ang kamaturan, di ba na nakita ka tuod din? Kaya ang Diyos na aton kituan, masalitan! Diyos na wala ka pamaya. We can trust Him all of our lives. Amen. Bukos na nga buhay, masalit na siya. Ako nagkati, hindi ka magkahadlok. Amen. Hindi na magkahadlok pagsunod sa Diyos. Hindi na magkahadlok kumaton ang bulong sa Diyos. Hindi na magkahadlok pag-alalaw sa Diyos. Hindi mo nito naman natin din. Di ba? Mag-share si Pastora Mermien sa ilang 3 hardships. Kumusta nito nga damong mga tao ni kahikay sa ila. Kaya tinitsuras ang simbahan primero. Doble ka yan. Hello? Ang mga misjudgments, ang mga prejudices, you see? Pero nagtawa nyo, ang matapag na ng mga magputan nyo sila sinong ilang yung salikan. Alright. Ha? Correct, ang Diyos. Magpala sila kung sinong ilang yung salikan. Ang Diyos. Why? Na-realize nila na ang Diyos matuon. Yes, sir!
Bible says, God is the omnipotent God. Labing kamahalan ng Diyos. Memorize ang kabataan, yung 127, for with God, nothing shall be impossible. Bisan ang loob, ang paren, ang puso. Kaya niya sa Diyos ang puso. In the Old Testament, nagdanda si Sarah, kaya lubinta na siya. Nagsiling ang angel of the Lord, mabusog ka. Katulad sa may promisa sa Diyos. Ang Diyos na rin matuod. Ang inampal na matuod. Since matuod, buhan ka. Basta naman siya. Siling niya, Sarah, mabusog ka. At ikaw si Sarah. Kung kita ba siguro sa lugar ni Sarah, baka nagabanda? Kapatid na mo sa lula, 90 anyos ng pusok. May balita abi. O siguro mag-trending, no? Mag-viral siguro po. Diba? 90 anyos na lula ng pusok! Kung tamang mag-aaskilay na, hindi lang isa, puro kakilay, hindi kakilay. Imposible. Because naturally, human judgment, hindi naman magkabit. Hello? Hindi na magtuo. Sino yung 60 anyos ng nanay? Lola. May 70 years old yung lola. Uy, na may mga po. O, sino na? Ano ba yung first name mo na eh? Ha? Marilyn. Buwas sa aking balita, si Nanay Marilyn, 70 anyos sobra ang puso. Ang mga taga-balong takunin mo, ano ay ang reaction mo? Kasi matuwag-tuwag ka mo, magigigil ka mo sa kaglaw. Urang lampos ka mo, imposible! Pero paano ang basa ng Diyos kay Sarah? Is there anything too hard for the Lord? Yes! Dili kita ma-struggle sa aton pagtuo. Wala din problema sa Diyos. Ha? Ang iba dulo di ba sila? Kung grabe ba? Puro may Koreano ka supporter si Pastor Nergin mo. O puro may Amerikano. O basta may Australiano. Ang iba ni San Munano. Basta may Barta. Katulad na yan mo. Pero mangutay mo sila kung sino nila dito. Binag-isip na hindi kaya sa Diyos. Kaya sa Diyos! Kaya tayo kaya sa Diyos. O ano yung believe siya eh? Backslide ka mo? What did he say? God is not mocked, you can trust him. God is trustworthy. And then ang punta sa kanya, tapos na na yun eh. Sa introduction. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano natin? Ang Diyos naghatag sa tao sang oportunidad na improve ang iyang kaugalingon. Ano na din katatlo mo makita ka? Bilang isip, it's about the truth. God is not laughing about, it's about the trustworthiness of God. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. It's about the trust of God. Tuman.
Buot silingon, ginsaligan ta sa Diyos, Yes, sir. nga himuon ng atong heart. Wala sa naman na hindi na kamo magso. Ako na lang. Kaya balaan ko, hindi na mo kasarap. Yes, hindi di ba kasarap. Kaya balaan sa Diyos, hindi tinalo ta. But I'm going to release this. Bisan may mga limitasyon ka, ang kanangin, gin-exercise ang Diyos ang iyang pagsaling sa ato. Nga i-exercise natin ang tama ng pagkabuhi. Bilang mga anak niya. Namumangkot, sino ka kasaligan sa Diyos? O sige. Ako lang po niya, ang ilong ko na palay, kaya itong sa hapon. Kung wala ko na bakit, nabatok ako. Ngunit naiwan ko na si Palito. Ngunit itsura ko nga, ang buklang na ulmahan. Saligan ko sa Diyos. Yan, pinili mo sa Diyos. Ako na nakikita ni Pagkasigaw ang magsaling sa Diyos. Di ba kinabalag ko, therefore, and teach all nations? Ano na? Insaligan ka sa Diyos. Hindi na na issue, naging sugo ka sa Diyos, di ba insaligan kita sa Diyos? Ako na hindi ka magsilika. Mimbro ko din sa simbahan, hindi ko yung magpapagod sa buhay. Imon ka nila. Kung sa kanda, may bakon na ako. Kung pag-itarahon, gusto kong gitara, kung gitara, wala gusto sa akon. Wala ay gusto siguro yan, hindi ko rin ang poslan doon sa ilan. Kita nyo na naman sa Bible. Sa liya, tanan pala sa simbahan, tanan pala sa lawas ang tao, tulungkan. Di ka kakita tao na puro tulungkan. Ang buwan sa liya, kung hindi ka manayo sa music, paninhin. Hindi ka man naayos sa ugat, kasi ka pala mag-ride motor. Kaya sige, pwede ka panugan. Ha? Do not magnify your weakness. Magnify the trust. Damor ka nga usmon. Itong ko, dapatilong ko, langay ako. Di mo ka maluwag English. Lantawa ka usmon, talaga usmon. Yes, sir. Kaya isipon ka, gamhanan ng Diyos ko. Yes! Yeah. You have a part. No matter how feeble you may be. In your own eyes and in the eyes of others. Ano ka man kabigado, ano ka man kawala-wala, remember this, you are a child of God. Yes. Diba? Sige nga, niwala mo sa nagliga Domingo. But as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God. Ang power na is not only the authority or the right. It speaks also of the approval
approval and ability given by God. As children of God, we have God's authority, we have God's approval, and we have God's ability. May input. Buti mo, mag-instruct sa aton ng Diyos na capability, ikasara na magamit ito sa Diyos. Pastor, kumpol ako. Hindi akong kumpol ka. Hindi ka magamit sa Diyos. Kita niyo na sino nang galing, ang evangelist na nasibot-sibit. Sino na? Nabuhay tigil, nabuhay kamot, sinig-butsikik, sino na? Sila? O basta, kumunag sa? Landawa, wala kamot. Wala sa kamot, no? Wala tigil. Pero evangelist, nagwapa sa kasawa. Ikaw, pwede sa usapan ko sa imo ka, sa buhay ko yan, kasawa. Pastor, hindi ko nagamit sa Diyos, may umap ko. Uy, umap ka. Kaya nakabalo na sa itsura mo, makapahalipay ka sa iba. Kasi ang role mo yan, halipay yung iba. Baka mo lang. Ipay-ipay na sila sa imo. Blessing ka! Muna ko na siyari ko yung mahuyang na malaka sa blessing na. Ako sa imo, hindi mo na lang pagpapostisuhan. Sa church, may arapan nila special people. Ikaw lang daw mo sila daw, kulang sa pakuna-una. Pero wala mo mga blessing sa simbahan. Kung wala na may bro na amen, sige na siya, wala mo amen na, tuyo na mo. Mas special number pala na yan. Come on, Bishop! Kung sino kilala nila sa kway, pag-ibig sa kway. Christel, dahil na! Totoo lang! Come on! That's right! Hindi na isang kapag una-una. Pero blessing sa simbahan. Kapag hindi blessing, isang kapag una-una, kayo guro pag una-una nyo, hindi maging sakto kayo. Para maging blessing ako. It's about the trust of God. Whatsoever a man soweth, He has given us the privilege to perform what we have sown. To do what we should do. Yes, sir! Kung matakos-takos na, sino sabi na takos? Sino takos sa atin sa langit? Hoy, impirno yung takos na. Sino takos sa atin ng pastor? Wala ba takos sa atin ng pastor? Tindihan nyo? Salamat din sa ligan na sa Diyos. Totoo lang, the more na mag-meditate ka sa kaugalingon ka, the more magkilala kang Diyos, o the more tulokon ng kaugalingon ka, parehas na kay Isaiah.
Anong konklusyon ni Isaiah when he saw the glory of God? Woe is me. Hindi wow is me. Ang ibang sabi niya, kapalang lapaw ang atik. Kapalang lapaw ang bukal. Hindi mo mga sa nila, wow is me. Oh, why? Because only God is perfect. Only God is good. Yet, when Isaiah said, "Here am I, Lord, send me," God hears me. Amen? It's about the trust of God. Kamu tagaan nila yung salin ng isang Diyos sa inyo. Sa pagpanguna sa inyo, Pastor. Kita yung stickability sa inyo, Pastor. In the ups and downs, thick and thin sa ministry. Nagpagilid. Hello? Nagpagilid. That's why na-enjoy ka mo sa buong. Sila damo ka na. Sila yung mga taga-Anilaw, damo ka na. Hindi lang ako na eh. Kasi pagsunod na ng pagbalik, wapo na rin kisating. Ang ibig nyo itong nagbuda ako. Ang iniisip nyo, pag sila ko, wapo ng kisating, galaspuhan naman na. Kabalo ka mo nga kung gusto ka mag-improve, mag-gastuin lang tayo. Kadala ka mga babae, kung gusto nyo magpagwapa, mag-gastuin. Mag-gastuin. Bilang professional piso mo sa ano yung doktor sa Harvard? Sa insura? O mga dermatologists? O, libo. 1,000 ang PF pa lang nila na. Ha? Paso na akalan mo. Bangon sa asawa ko nakatama. Basi masalingan mo, ikaw paso na paderma ka, ako ba ina? Bayi ng Diyos na lang yung mapagwapo sa ako. Hello. Salamat sa bigyan ka sa Diyos. Amen? Kadtuta sa pinakakapitan. Pinakakapita. Okay? I will be preaching may mga bisita ka, no? Salvation, not deception. Ginisin kita sa sinigalibutan ng kaluwasan, hindi importante. Correct? Ginisin ang tao sa sinigalibutan niya, importante ang kwarta, ang material ng bagay, ang posisyon. That's why ang mga politiko na ito ay linaway. Kaya para sa ila, kung taas yung posisyon, that's it. Kung damo-damo yung kwarta, that's it. Nag-deceive sila, sabi nila, ang pinaka-importante, material na bagay, position. Are you with me? Simple-simple lang tayo, isang direct. Kung may tapas sa tubo, kung may ani, kung domingo, di na muna ako sa tao.
Simba po namin. Ba, din ang importante para sa iyo. Pero sa kalabanan niya tao, unahon niya kay naaman, pastor, mapatay ka. Hindi ka sa lima kali pag Domingo, nagkalamatay na yung tao. Hindi tungkol eh. Ang muna galing na deception, hindi tungkol. Gininto sa yawa ang tao. Nag-emphasize nga mas importante ang material na bagay, importante nga makilala kasi ng kalibutan, importante nga taasin mong posisyon, importante nga ang alam mong gabalan, dragin. Pero may horn, bakit mo na ng horn? Sa imo lang isa may horn, pero nagtatlong asawa. Honorable. Come on. Pero hindi man honorable ang babuhay. Ang Diyos na matuuran ng concern. Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Ay, naging klaro. Na importante ang kaluwasan. Labaw sa tanan na manggagdag posisyon sa inyong kalibutan. Kasi sa Bible, Mark 8:36, anong mapulos ang tao, maampol niya, tanan manggag sa inyong kalibutan, mawala ka lang yan. Ano po sa limang sina? Di na mas importante. Wala lang ba ng kwarta, importante na, katagal yung karoon sa kamilyon, patuloy ko na. Pastor Bibier, katagal mo ni karoon sa kamilyon, sabihin mo na. Pagbapo tayo na sa simbahan. Ang tao niya kung nakatol kwarta, di isa na yung makanto. Boracay, Casino, Ilinan. Kaya, kung tayo pagkabasa na mag-isip pa kayo, paano pagpapuho ng simbahan? Amen! Kasi, nag-i-emphasize na ni Martha pag 8 verse 9, di nag-deceive. Necessary ang kaluwasan. Yes, sir. This is the greatest treasure that we could have. Ang nanansin sa Bible, bahala na, huwag ka daw mong kwarta, ang importante, luwas na! Kaya isipan nyo na lang, ang kanan na material na bagay, bayaan ka na. Sino kita sa inyo masang napatay sa Dalayong Montero yan? Dalayang mansion niya. Dalayang balita-balita niya ang kwarta. Wala! Sa una, no, uso-uso pa kayo sa una, na kung may mapatay yung mga manggaranon, ginapadala nilang mga kulintas, di ba? No, mga aritos, pulsiras, ginapadala. Subong wala na din. Na, pakita nila na, pala nila ipadala mo, tapos yung pansyon mo. Boom, sagot nila sa tao. Pag ipadala nila na, hindi naman nakadala sa pwede ng buhay, wala mo naman nagyapon sa pansyon. Kabalo na mo at the end of the day, what matters most is kung mapalangit ka o hindi. Pagkabos ang mga tayo na hindi na importante kung may kwarta ka na. Ang importante kung luwas ka!
Ang ikadua, the clarity of salvation. Ang deception sa yawa ang hindi ta pa mabalaan ang kaluwasan. Diya mo ng aton manong, bagian. Correct? Nang pupunta, di, makakaigapan, ano na, luwas na. Hindi ka pa rin yung mabagman. Buhay pa kami. Di ba, di ba? Dipindi na lang sa Diyos. Yeah. Deception na. Pag-into na. Okay? O sige. Anong proof? 1 John 5:13. Alam sa Bible mo, ay isitsura ko. Para sa Bible. 1 John 5:13. Ano? These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Ano? That ye may know. That ye may know that ye have eternal life. Mabalaan hindi? Mabalaan. Yes. Hindi ka pa mabalaan. Buhi pa ka. Mapatay ang nagaling. Pagdaya ka sa nyawa. Ang Bible na hapad that ye may know that ye have. Isa na clarity sa kaluwasan na ginhamba niya is ang deception sa nyawa, hindi ta pa mabalaan, hindi pa subok. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ano nga pala? Now is the accepted time. Today is the day of salvation. Sanko ang adlaw sa kaluwasan. Now. Today. Mabalaan hindi. Mabalaan hindi. Mabalaan. Pero ang daya sa yawa, ang klaro makaluwasan, ginapalubog yan. Ginapadulog yan. Ginapablurred yan. Ginakonfuse yung tao. Dahil hindi siya siyempre gusto ang tao makabalo. Gusto sa nyawa ang tao ang sapat ng termi, ambon. Di ba na mabalaan? Bahala na ang Diyos. Ano na? Wala klaro. Wala klaro. Pero pag doon ang Bible, we can see the clarity of salvation. Not only the necessity of salvation, but the clarity of salvation. Klaro ang kaluwasan. Subok, samtak, buhit, pat, kita. O Ephesians chapter 2 verse 8 na lang. For by grace are ye saved. Sino ang pinahambalan niya? Ang church ha? Ephesus mo ng libro? Buhi pa sila? Siyempre, buhi pa. Paano kabasa ang patay? Ito. Ikaw natin. Buhangin, kating mo kung masulat ka sa patay. Sabi, sulatan ko si Lolo mo. Hindi, si Lolo mo. Ako na sa langit. Anong buha mo sinayang? Lagi, ulo. Ano pagbasa yan sa sulat mo to? Kaya patay na siya. Insulatan sila ni Pablo, buhi pa sila papasa sa iya. Ano nga ba yan? Dinklari yan ang kaluwasan eh. Yan bangon sa bukay, naluwas na mo. Yes! Yes! Patay na sila? Buhi pa! Hello? Buhi pa! Para sila, hindi parehas sa iman sa inyo, matang patay na. Buhi pa man ka mo?
Luto na pong baka. Why naman ang problema? Kainin tayo. Eh kung isa ang lawig, kapalo ka mo, isa, ang uling task na mo. Isa ang lawig sa namon nga wali, depende kung luto ng lechon. Amo na hindi nyo kami pagpasulo, no? Kaysa galawig na, kaya kinahampalan na kami, pasko lawig-lawig, ang ang lechon mo ay pa. Isa mo piyan, kaya tinuto naman. May problema. Ang problema nyo lang, kaya wala ka rilo. Kaya basta wala rilo, iabot sila na unlimited pension. Pero promise dali na lang. Number 2 na ta. The clarity of salvation, it is clear in the Bible. Salvation is knowable. Salvation is now. Wala pa kita isa kaklaro. 1 Corinthians 1:18. Ang pagwali sa Ebanghelyo, kabuangan sa ila nga pagdulog sa kalaglagan. Anong sunod niya statement? Apang sa aton nga mga linuwas. Unto us is our saved. Yes, the power of God. Kapag kaya sa yawa, hindi mo tagal. Deception na. Mabalaan kaya. Ako na, no? Ang yawa, ang isa pa rin kapatalan niya, ang name. Magbasa ka ng Bible, mabuang na mo. Pero ang sarili ang tuyo yan, hindi ka magbasa para hindi ka kabalo. Kaya hindi mo kayo kaluwasan. Kaya magbasa ka Bible, mabalaan mo kaluwasan. I-disguise na sa yawa na kung magbasa ka Bible, mabuang ka! Magalang ka! Kita mo siya mga tigulang, masilita na, ay, totoo, hindi ka magbasa Bible, ito matalang ng kalag mo. Kasi mabuang ka na! Uy, ka kabalungan-lugay ng talang ng kalag ka. Ako na pinangalan ko sa Bible because the Bible is our perfect guide. Ang bala nila, bubukod sa kasi pabukan pa. O sige, nagka kami, ano mga nagulupod sa paso, nagka kami mag-itsura. Ang mga namati sa pagtulog sa paso, nagka namin mga itsura. Hindi mga babae na, kung wala naman tuduan sa pulong sa Ginoo, mga puso hindi guluhan. Kasi hindi mga mangbuti lang kaya payo sa nila mga pangunan kung ilan na siya.
Bukas ang mga puto. Sige, gantawan kami. Ito namin. Ipalapante. Sige, be. Pagdaya sa niya. Na ang kabuhi mo makaanong kaluwasan, kag hindi siya gusto na ang kabuhi mo magkaroon. Kahit kung wala ka inalong mo, gusto ka lang intuon. Ulipunon sa niyawa. Sunod-sunod ka na sa ete, kaya naman na pala. Sino may intuan ha? Hindi mo lang wahinal mo? Pag ikaw ay alam ka, hindi kayo may intuan? Para sa istorya magulang ni Pastor Eli, nangaluyan ko sa bata yan. Sila isang mamay. Yan, be? Mangaluyan ka sa bata ko, sigurado ka na? No, Choy. Tiyo'y pagkatindi, pagkatindi mo. Yan, di kaya mo na buhiyon ang bata ko. Yan nga, Choy, patay na siya, how? Ako lang mga anak! David po na! Masisyak-siyak kaya kung naunawagi. Nagamit po imong i-share. Ako ka lang nakupihanay ka lang mo. Basta ka lang siya. Uring. Uring ka pa kung piyak mo lang. Kapasama ko lang sa pag-piyak ko. Siguraduhon ka lang. Yung saktong kupiyak mo lang. Natay ka, nagkupiyak ka na sa lapa. Klaro ang luwasan? Saan o? Now. Sunday! O isa pagkit. Kapasay sa Bible, Luke chapter 23. Verses 39 to 42. Saan si Kristo ginansan sa cross? May luwang kriminal. Ang isa nagkaguta. Ang ikadua, naghinulsol. Kagatuo sa iya. Ano nga balya? Ginoo, dumduma ko kung ano sa iyong ginagawa. Huwag magsabat si Kristo nga. Uy, hindi mo pa nabagalan. Huwag nagkatulong pa rin. Ako na sabat ni Jesus. Oh. Kapag si Kristo nagambal sa iya nga, nakuha na yung mga mayukuhan para maluwas ka. Ako pa kinang patagang. Mahimo ba lang mayukuhan para maluwas ka? Ang iba na patalang, kami mo masaya na simbahan. Ang iba na patalang, pabautis mo nga para maluwas ka. Mga deception na. Ano ang balisang ni Kristo sa kriminal? Today, thou shalt be buhi pa. Di papalo na sa iya na luwas niya. Buhi pa siya. Di papalo na sa iya na mapaparaiso siya. Tuntog ini niya ba yan? Manutinto ini siya. Ang suko-suko lang na mula tao na ituan. Kaya hindi lang mga magkakalo, ordinaryo mga tao. Mga tao na kilala, damo parta, pero hinituan sila. Sa yawa. In-confuse sila, in-blurred sa ila. Ang plain and simple na kakaturan. Tapusan ta. Okay? The necessity of salvation, the clarity of salvation, and lastly,
the surety of salvation. Dili na issue, grabe, mag-idahon kami ngayon. Hindi o! Hindi na pala yung masigurado! Di ba iba na rin yan? Hindi o! Kapag nakayod pa ta. Diba? Sige, makasala ka pa. Diba? Kung nakasunod, diba? Hindi ka pa yung mabalang, hindi pa ka permito. Basi kasala ka kaya? Nga sino nagbabal, hindi pa nakasalahaw. Pero ay man yan naghapal ang Bible, na kung mo makasala ka ta, hindi taluwas. Kaya ang kaluwasan gani, grasya sa Diyos. Ang kaluwasan ta, wala yan impasi sa merito kung anong hinimutan. Amo na ang tao, hindi kasigurado sa kaluwasan, nga aman, impasi nila sa merito sa nilang buhat. Kasi ang grasya nila, hindi na pa masigurado kay basi makasala ka pa. Sila sa iba, hindi na pa masigurado kay basi makasalay ka pa. Buot sa likod, ang maintenance sa ilang kaluwasan, ara sa ilang mga kamot. Hindi na grace pag amo sina. Pag sila na grace, it is solely the work of God. If it is of grace, it is no more of works. Pwede mo kabalong ang kaluwasan ka, purely trabaho sa Diyos. Anong itugang ka sa trabaho sa Diyos ba ikulang pa? It is enough. Ako na nanghambal niya, it is finished. That's the next time. Na ang buod sa likod, paid in full. Kung sa business term, may utang ka, nabayaran na. Okay? Kung sa giyera, katunan mo kasilingon mo, sa business, sa giyera, nalipat ko sa isa. Pero sa giyera, ang kasilingon sa it is finished, ang kasilingon sila, victory has been won. Di ba ano ang pag-ni Paul sa 1 Corinthians 15:57? But thanks be unto God who giveth us the victory. Basahan yung context. Kaya ang context ko na, ginihimo ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Wala na! Human na ang kaluwasan. Once ang inhatag na nasa Diyos sa aton, madula ka. Madula ka? Hindi na. Amen. Nga, ang kaluwasan ka, hindi lang siya naghimo, siya pang gauyan. Kaya kung itang pauyaton sa kaluwasan ka, karon wala na. Kaya nakita mo ng tumpal-ak sa una mo, grabe na kalbo, ina pa. Nakasaka ka na. Hindi ka naluwas. Pero, pagkamali, buwara yun yung kapal-kapal pa. O, nakasala ka na, hindi ko na. Pasalamat ang kauyan sa kaluwasan ng Diyos. Sa chapter 10, di ko na very clear? Nauyatan ka sa kamay? Kagaluan pa sa Bible, wala na may makaagaw sa atin. Hindi na kawayan kauyan sa atin. Ano sa Bible? Nauyatan ka ni Jesus Christ. O gisulit niwat, wala na may makaagaw sa atin sa kamot ni Jesus Christ. Sa Ephesians chapter 1 verse 13, ano naman sa Bible? We are sealed with the Holy Spirit of God. Ang sealing, ang isa kaminsahe niya is not only identity, but security. Yes, sir. Inang-distribuyuhan mo ang karton ng package. Di ba? Ano po sa yung identity, isa sa silyo may ngalan mo, no? Di ba kung kanagad ayon ngalan mo? Hello?
Identify nila ang package mo na. Ginsilyuhan para ano? Hindi mabuka. Secure siya. Ako na ang trabaho sa Holy Spirit. Yes, sir. Deception din ng pastor, hindi ka pa makalaan ng kaluwasan. Ikadua, pastor, kakadula ang kaluwasan. Hindi mo. Wala na kadula ang kaluwasan. Kay Diyos ang kauyan. Ari Panginoon, di ba ikaw ang mga anak? Sino din mga may anak na? Mga nanay at mga tatay? Mangkot ko, mga bata pa perfecto. Tiko lang baka pa makasalat, hindi pa islan ng apelido. Kaya may nakasalat ka, hindi ka na soberano. Hindi ka na iba niya kamay. Amo na? Pwede compare sa ano mo, sa relationship sa father-son. Ang atong spiritual relationship with God. Bata naman gagawin. Subject lang sa disiplina. Bata ka gagawin. Ano yung pag-ibisa? Karuhod ka ni Kanyawa, manong pagkalang eh. Ano kasi kabuhi ang kinakasakot? Na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, o ano ba? Sa word lang, should not perish. Ang sample na napagin, but have everlasting life. Duhating ang term, everlasting kang eternal life. Amen. Kung sa ilong mo pa, wala katapusan ng kabuhi. Simple-simple na nilang sila hampon pro. Ang wala katapusan, may katapusan pala. Ha? Isla mo kayo mong paibulong ha? Talagang trabaho ng sangyawa. Ang pulong sa Diyos, yan ang question nun. Halin pa na sa disukuran ni Adela sa iba. Siling ni iba. Siling niya. Siling sa Diyos, hindi ko magkaon sa prutas at pag-ibalong malaking kahit. Mapatay ako. Ano nung masangyawa? Naghampal din ang Diyos. Nakita niyo? Ako nang nyawa. Hindi na nalay. Siguro. Kamuhigin nyo walang katapusan. Hindi ko makasalang kami. Balik-balikan ang kaluwasan, krasya. Dahil kung hindi krasya, diskrasya. The surety of salvation. Namutama pala, nalatang insulat sa langit. Sa isang Bible, ang wala kapita na nasulat ang alat sa langit, sa libro sa kabuhi, ginano. Takbong sa niya naman talaga yun. Kung ang wala nakita, ikaw nakalan mo nasulat na sa langit, anong kulbaan mo ba? Amen. The surety of salvation. Una ko, November 1992, 19 ang Diyos ko. Nakilala ko, naintindihan ko, makasasala ko. Naghinulsun ko, sa mga kapag na makasasala, nag-inuksan ko akong nag-inusoon, binago ko si Jesus Christ, na may pagtuo, may natuo ko nga siya lang ang kaluwasan ng mga. Hindi na ayaw ko mabinuhat. Hindi ko na ang background ko. Kundi sa merito sa minimo ni Jesus Christ sa cross. Ang kaluwasan hindi lang grace, ang kaluwasan gift. Gift.
Supungan Disyembre, very common ang gift giving. Ang unang iban kung hindi ka bagong gift, ang ila pamatyagan, di maalas sila. Ikaw, wala ko paspa! Ang kaluwasan gift. Sino ba yung gift? Wala. May nagbayad sila. Amen. Ang kaluwasan ka, bayad na sa Diyos. Ako na pag sila niya, it is finished, paid in full. Tesperistai, paid in full. Ang iba niyang ilang doktrina, utay-utay. Hindi mo nila installment ng kaluwasan. Hindi mo masubong ba yung buhat, tugangan mo naman buwas, tugangan mo sunod-sunod ng law, tugangan mo naman sa installment. Ano na pinahilig ka mo sa Mumbai? Pati kaluwasan niyo, hinimo nyo lang ang Mumbai style. Hello? May hindi. May hindi. Hindi na mainit lang. Mag-inot, ginot. Oh, kung maguyog ang hangin, hindi ginot kung wala na hangin, ginot. Ako pala ni Gani, bigla lalagin ka. Sa impyerno. Lapawan ng tao sa karay. Ang unang nangambal sa Bible sa impyerno, weeping, wailing, and gnashing. Wala ka kung may makita sa impyerno na bismo lang. Wala ka may makita sa impyerno na bismo lang. Basta ang Bible. Wailing and weeping. Parehas na sila, wailing and weeping. Nagurahap. Gahibig. Kawawaw. Bangon sa masakit. Sige mga bisita namon, kung mapapilion, mag-abot ang tinion o taliwan ka, di gusto nyo. Impyerno o langit. Magpapag-active sa inyo, may intindihan mo na mo. Nagkakaroon naman ako sa deception, di ba? Diba? Sa una naman yung hindi pa sigurado na yun. Pero subong klaro na. Yan po ikita ang phone. Dito pa hasta papatay ko. Anak ko yung Diyos. Papalangin ko. Pati malungan. Ang langit ko naman sa kalipay ko sa Diyos. Sinusuhon na na. Kasi niya ang Diyos, hindi niya uyako. Sinuso sa ang Diyos. Pag gusto niya, sa ligat na siya. Mga bisita namon, pabangkotong ka mo, papilion ka mo. Gusto niyo, diin, langit o impyerno. Langit. Di ba iman ka mga bisita? Bayaw ka mo, mga bisita na to. Mga bisita ka. Okay? Mga first time. Kung mo papilion, kung inyo gusto, langit impyerno. Okay? Kung gusto niyo pa langit, klaro ang Bible. Ako ang makasasala ka, hinusuli. May makasasala mo kita. Hindi na ganun, okay, bungod ko yan. Ano ba bungod? May pero lang sa yawa, abi mo bungod ka. Kung ang pag-ipusuon ka, makasasala. Dapat na maklaro, kinalanan naman ng luwas. That's why kinalanan tayo hinsulan. Pagbuksan ka, patunod si Kristo kung may pagtubo. Amen. Okay? So sige, kung gusto niyo magpunod si Kristo, gusto niyo magawas sa sulwa palagi. Kamu nga,
Mga first time natin, pwede ka naman dito. Sige, sige. Okay, sino pa? Pakita ka pa sa bisita. Gusto na? Asigurado, iklaro, paluwasan. Hindi na tapuntan na napahinto sa yawa. That's true, sir. Kaya tuyo yan, tagod sa impyerno. Right now, hindi aksidente nga rin ka mo ginagawa niya sa Diyos. Kasi sundan nyo lang may palihog na pangamuyo, ang mga pangamuyo sa kaluwasan. Personal nyo niya prayer. Mag-guide lang ko sa inyo. Okay? Ang Diyos na kalapitan ka, ang Diyos na duwa sa akon, ang mga ng Diyos na duwa sa inyo. Okay? So, nabuulog yung nakakagapray kita. Sundan nyo kalihog, Ginoo. Salamat kay kasi ningation, nakilala ko, ako, isa ka makasasala. Kag nagahinulson sa akong pagkamakasasala. Salamat, binayran mo ang akong kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Inabuksan ko ang akong tagipusoon, ginaagda ka. Ginabatol ko ikaw na akong Diyos kag personal na manluluwas. Sulod ikaw sa akong tagipusoon. Salamat sa libre na kaluwasan. Sa ngalan ng Kristo Jesus. Amen. Nakasunod kayo po sa nagpapagod ng tuon ng anak sa Diyos. Ang tuon itong inyong desisyon, anak ka mo sa Diyos. Sa mga anak mo sa miyawa, karoon ng transfer na naging anak ka sa Diyos. Ano man oras na marunong na tayo, hindi ko mong handok. Langit ng pabrikan sa kanila. Sa mga tao ko ay panalo. Kaya bakan sila doon sa mga tayo, kaya wala sila wala ko rin panalo. Ako nga ako sa una, kulbaan ako. Pero sa mga balaan mo na, nakulbaan ka kailangan ng pulyan. Nag-inspirasyon ka rin sa pagpangalaga sa Diyos. Kaya kung walang simbahan sa Ginoo yung gamit niya, huwag ka na lang ng Diyos. Huwag ka na lang dapat. Amen? Ako na salamat mga membro ng nagkasubining, gawali, gasya sa tulong panayo ng Amen? Kasi hindi ka lang tugay, hindi lang ang invitation para sa mga bisita natin. The second invitation is para sa atin yung mga luwas. Pasalamatan ng Diyos sa pinakadako na regalo inatag sa Diyos sa atin ang kaluwasan sa mga kung naintindihan mo kaluwasan mo, hindi pwede yung magpabiling ka na sa bangko. Kung naintindihan mo kung ano man ako sa kaluwasan, ganaangkon mo, kabuhit sa natong Diyos ang kabayaran. Kung mga sarang ka pa magkaridiri, karin ka. Magluhod din, may pasalamat niya ang Diyos. Pagpangamuyo mo, you can go to the altar. Loving Lord, Heavenly Father, salamat din sa kayo mo, salamat sa pagtuto mo. Right now, thank you sa dako-dako kayo na kaluwasan niyo inatag sa ako. Lord, di kami takos, pero salamat. Binatag mo ko mag-uwi para lang inuwaman kami kadalaman sa kaluwasan. Dalawang anak mo sa altar, kami develop sa akong Ginoo ang kagipusuon na napunan sa gratitude. Kag maging inspirasyon namon ang among kaluwasan sa pagpangalagan sa iyong may katutong. Knowing Ginoo, nga may sigurado na makawalian namon kalag. Continue to bless. May Pastor Mervin, Ma'am Ramela, Kabataan, mga membro diri. May Kyle Pastor. Mga membro Ginoo. O Diyos, inatugyan ako sa iyo. Bugyan kong invitation sa ngalan ni Jesus. Alright, so the altar is here and the side. Okay, praise the Lord, no? Right now, isipan tayo kung ano katako sa kaluwasan may harap ka. Maybe may problema ka katako, pero hindi na maglabaw sa katako sa kaluwasan may harap kita. Maybe may tinatumbang ikaw nga ako mga circumstances sa iyong kabuhi, tandaan mo, hindi na maglabaw sa kaluwasan yung may harap kita.
Ang sa Diyos yung nakakita ng alaga. Hatag ko ay pasunod din ang pag-Diyos. Wala nga Diyos, salamat sa sininga, agay mo. Salamat Lord sa mensahe mo ang manabatian. Salamat Lord for using the life of Pastor Ricky. Nga rin blessing mo sa sininga. Salamat Lord na gigamit mo ang mensahe para i-remind kami. Hindi kami dapat may ito sa kalibutan ng hindi mo Diyos. Pagkabuhi kami wisely, maging maalam din mo sa sininga. Kung kabalo kami, we are now in the last days of God. Namo sa mga naituan, may mga membro Ginoo nga naituan, may mga Kristohanon nga maituan sa niyawa. So that Lord nagpalayo sila. Lord, pangamuyo namon Ginoo nga maabdan kami nga nagapadayon nang ipatutog sa biyang Ginoong Diyos sa mga pagtinaw. Salamat Lord sa kaisa sa inaga, salamat sa mga commitment nga nahimo. Salamat Lord sa kaayo mo Ginoo sa pagkabuhi sa bilog na tubig. Ngilid makamayo mo kami, i-bless mo kami, materially, physically, especially Ginoo spiritually. Kaya matapos ini nga tuwing Lord na-challenge kami, na-encourage kami, na-revive kami sa iyong mga bulong. Manuhin ka mag-bless Lord, nasa nakalos sa hapon, pangamuhin namon kay Pastor Elik, Paginoon mag-amit siya mightily, pangiwani Ginoo ang iyong pulong, ilang compromise, padayon kami Ginoo ma-challenge, encourage, ma-revive. Salamat Lord sa mga mensahero yung padala, yung gamit, para Ginoong Diyos maghatag sa amon sa revival sa siningan. Bugyan amon sa Ginoong Diyos ang tanan, sa siningan adlaw, sa siningan aga, o sa siningan okto. Gawin mo magkapangamayo. Lord, sa ilong ng program, na Lord ay mag-upod, mag-atag ka laugan. Nakadasay mo nga lang sa puntuman, ikaw Lord ang word is hindi ka magbagon sa mga himaya,